Hello guys, welcome back to my channel. Today is April 9, 2025 and a lot of my friends are going for holidays to the Philippines because it's summertime and it's a fun time. But they are stressed due to some news in the social media about some changes in the travel requirements, plus the mounting cases of tanimbala and thievery at the airport. Oh my God, very stressful. So to somehow relieve their stress, I made this video to summarize what needs to be done and what needs to be avoided. So here we go. Okay, I know it is exciting to go for a holiday, but at the same time, it is so stressful. Recently, the airport in the Philippines are riddled with mysteries. No matter how hard the government and the San Miguel corporations are doing their best to fix the airports in Manila, there are still some reported incidents about bullets mysteriously seen on x-rays. Luggages being ransacked. Oh my God. Reported loss of valuable items. Oh my. Like the partner of Isa Segura. Remember Isa Segura? So I'll show you a video of her and the partner who have lost. Okay, this is the report. Sabi Parang nakakahiya. one of Kung them say, dito nangyari nakakahiya, sa totoo lang, parang ang dating magnanakaw tayo, di ba? Ganun na Damay-damay nga. tayo. Kung dito man po nangyari. But we have to establish first, Liza and Ice, na dito nangyari. yes, opo. And well, PAL has informed us na As per their nagawa sila investigation. ng sarili nilang investigation, and they said na parang meron naman po silang protocol and process doon, and wala daw po. So, hindi nila alam talaga kung saan. Kasi kung hindi sa Philippines, hindi rin nila alam kung paano Kasi nila i-reach out yung San nag-body, Francisco Airport. nag-body search din sila. So napakahirap kasi i-establish yan. Alam niyo ang problema dyan. Hindi mo yan mapapatunayan. Pero the point is, merong nangyayari. Di ba? So, kung may nangyayari, di ang mga tao papasok sa utak ng mga tao yon. Hindi mo mawawala yun. Kahit na ba sabihin nila, sa Amerika nangyari yon, hindi mo mawawala sa mga tao na mag-isip. Di ba? Yun ang ating punto dito. Hindi naman natin inaano kung sino talaga ang gumawa niyan. Pero the point is, nakaka-stress. Di ba? Alright, tuloy. Oo. Kasi Kasi wala very time sensitive kasi syempre yung mga ganung bagay, di ba? Yeah. Kumbaga, Oo. the easier for people to, or even of course, PAL to know na may ganung incident na nangyari kahit wala pa, in the absence of a police report, kasi doon pa lang sila mag-a-action. So kailangan pa namin bumalik sa airport para mag-file ng police report. So Yan, sabi ko sa inyo napaka-stressful yung pabalik-balik. Oh my goodness. Alright guys, so yan ang ating video. So, sinishare ko lang sa inyo. Hindi na tayo magde-deal dyan. Meron pa akong isang video papakita sa inyo. Nasaan ba yun, ha? ng mga taga-Office for Transportation Security kahit nasa boarding area na sila ng eroplano. Sana naman. Rosary, Rosary. O baka ito. bala. Napapatanong ang ilang netizen, nagbabalik ba ang tanimbala? May nakita umunong bala sa bag ni Adele kaya pinuntahan siya ng mga taga-Office for Transportation Security kahit nasa boarding area na sila ng eroplano. Ay, imagine mo dyan. Nandun ka na, magbo-board ka na lang maya-maya. Tapos ito na. Rosary, Rosary. O baka ito. Pang-ano ko po sa ilong. Taliwas sa akusasyon, walang nakitang bala, basyo o anting-anting sa bag ni Adele. Wala. Inhaler. Inhaler nakita. Ay, pambihira talaga. Alright, so anyway. Okay, so... So yun nga ba guys ang problema dyan sa atin. Maraming nakaka-stress. Actually, masarap magbakasyon kaya lang pag ganyan ang stress level. Meron pa nga akong kwento dyan ito naman talagang yung my daughter, they went to the Philippines through Vietnam. Alright? So from here, they went to Vietnam and they went to the Philippines. So upon boarding dun sa yung Philippine Airlines,
Hinanapan ba naman sila ng birth certificate ng dalawang bata? Birth certificate, ay meron na nga passport. Hindi naman galing sa kung saan yung passport. Galing sa Australia. Oh my God. Anyway, so yan guys, seriously, yan talaga ay nakaka-stress. No? Natatawa lang tayo pero very stressful. Alright? So in short, these events will likely give travelers passing through the Manila airport a lot of anxiety. So, my goodness. So, here's the reality of traveling through airport in general. So, you are excited for the holiday and your adrenaline is like up to the roof. Okay? So, you are tired from the previous days of packing, shopping for pasalubong. You are tired going through airport securities, lack of sleep from the airplane dahil alam naman, hindi naman tayo lahat first class. So, or business class na nakaka-recline talaga. So, talagang wala tayo halos tulog pagka sumasakay sa aeroplano. And then you are carrying all these luggages. Okay? So, you are confused, you're drowsy, sometimes you're not thinking right. In other words, you are vulnerable to the scammers. So, here's the list of things to do and what to avoid. Okay? Okay, grab your pen and a small notebook. Small notebook, okay? So, number 1, be mentally prepared. Number 2, always plan ahead. And then number 3, travel light so that you could easily go back and forth. Yeah? Okay, so you will be less worried, not looking tired, and maintain poise. And you still look smart. Hindi yung drowsy ka, di ba? Hindi yung drowsy ka. So, you look smart, di ba? So, ganun talaga yon. Remember, the scammers are scanning the areas for vulnerable people. Katulad nun, yung tanimbala incident sa matanda. No? 64 years old yung matanda. So, groggy. Magbo-board ka na, natataranta ka na, di ba? Tapos saka kanila bibigyan ng mga ganyang problema. Unbelievable. Alright, so now let's go to the specifics. Preparation. Number 1, yung passport, di ba? So, you should have a valid passport for 6 months. Yan talagang standard. 6 months. Kailangan yung inyong passport ay valid pa for 6 months. Alright? And then your tickets, download and print and put it on the folder so that it's easy for you or in case na yung inyong mga phone ay mamatay or dahil walang charge, so you could show it to them, yung inyong tickets. The same as your itinerary. Guys, so kailangan habang wala kayong ginagawa sa plane, yung mga contact details, kailangan ini-scan nyo yun, tinitignan ninyo mabuti para hindi kayo abuti ng problema, di ba? Very stressful talaga. And then, travel insurance. So, i-print nyo yan. Unang-una, kailangan kumuha kayo ng travel insurance. Mura lang naman yan. Compared dun sa a lot of stress at saka yung presyo ng hospitalization nyo sa ibang bansa. Napaka-stressful nun. Alright? And then, vaccinations. My God, this is not required by government now dahil wala ng COVID, but it's good for you. So, you won't be sick during your holidays. Yeah? Yung COVID, kasi alam mo, may mga tao pang may COVID. So, kung magkaroon kayo ng contact sa mga tao na may COVID, so may COVID ka. So, importante, i-update niyo yung inyong vaccination. Influenza, ganun din. Diba? Or sa Pilipinas, kung pupunta kayo, marami pa rin yung hepatitis. Diba? So, magpa-vaccinate. Or TB, or rabies. My God. Importante na pag nagasgas kayo or nakagat kayo ng konti ng aso or kahit gasgas, punta ka agad sa doktor, magpa-vaccinate ka agad kayo ng rabies. Alright? Prophylaxis ba ang tawag doon para Alright? And then, bring your medications kung mayroon kayong mga tabletang tinitake like the regular medication sa hypertension, sa high blood,
or sa cholesterol, dalhin nyo yun. Importante din yung Panadol, yung paracetamol. Antacid, importante. At saka yung popper para sa mga bata. Especially pupunta kayo sa mga polluted areas like yung mga kalyeng masyadong maraming sasakyan, polluted, so baka yung asthma ay magkaroon ng attack, alright? So importante may puffer kagad kayo. And then, number 2, travel light. Huwag kayong magdadala ng kung ano-anong unnecessary, yeah? Use comfortable shoes para hindi kayo yung nahihirapan sa mahabang lakarin. Mga airports ang lalaki. Punta ka ng Changi Airport, Diyos ko. Hindi matapos-tapos yung pasyalan. Alright? Oh, now, e-travel. Punta tayo sa e-travel. Guys, importante maintindihan ninyo yung e-travel, okay? It is a requirement anywhere in the world, okay? Hindi lamang sa Pilipinas. Anywhere in the world, required na ang e-travel. So, kailangan, kung wala pa kayong account para sa Pilipinas, mag-create na kayo ng account at mag-register kayo para sa inyong travel sa Pilipinas 72 hours before arriving to the Philippines. Alright? So, the e-travel will generate yung QR code para i-scan ng mga authorities doon sa mga gates. So, even yung inyong mga airlines naghumihingi ng inyong e-travel. Alright? Bago kayo pasakayin. Yan. Alright. Now, e-travel will be required to everyone, foreign or Filipino passport holders. Ayan, sa Pilipinas, lahat po ay nire-require ng e-travel. So, huwag niyong kakalimutan. Alright? Na may lahat yan. Okay? Huwag ko kayo mag-alala, libre ang e-travel. Hindi, huwag kayo magpapascam. Okay? Libre yan. And then, yung airlines ninyo will also check. Nasabi ko na yata yan. Alright? So, we'll check. Ang hirap kasi niyan, yung mag-i-embark ka na lang and then, nasan yung travel nyo? QR code, sir. Oh, no. So, tatanggalin ka na naman sa linya, nandun ka sa gilid, nagra-rush kang ganon. Added stress, no? Huwag kayong magdagdag ng stress. Yun ang ating goal dito. Alright? Okay, now, yung e-travel ay mayroong update this April 2025, which is this month, okay? For the foreigner holding a passport, foreign passport, e-travel is required only upon entry. Going out, walang pakialam ang Pilipinas sa inyo. Alright, so maliwanag. Okay? Walang problema ang Pilipinas kung saan man kayong lupalop matpadpad after you go out of the Philippines. Alright? So, entry lamang, kailangan may e-travel. Okay? Doon po yan sa foreign passport holders. Okay? Filipino passport holders or dual citizens na gumagamit ng Filipino passport, e-travel is required on entry and outgoing. So, pareho. Okay? Importante kasi na malaman ng authorities kung saan kayo napadpad. Saan kayo pumunta. Alright? Okay. So now, Filipinos who are going out of the Philippines will need to register. Okay? Especially the first-time Filipinos going out of the country. Uy, mayroon kayong requirements. Yung first-time Filipinos, halimbawa, pupunta kayo sa Pilipinas, Australian citizen ka, pero magdadala ka ngayon ng magulang ninyo out of the country, importante na paghandaan ninyo dahil kung first time yung inyong mga magulang lumabas ng country, importante meron siyang certification galing sa Commissions on Filipinos Overseas. Requirement po yan sa e-travel. Madidetect yung inyong passport. Kung first time, madidetect na first time yung passport na lalabas, yung e-travel ninyo ay magkakaroon ng problema. Hindi kayo makakakuha ng QR code. So, importante muna, pumunta kayo sa Commission on Filipinos Overseas. Okay? Papakita ko sa inyo kung nasaan yan,
Ito. Filipinos overseas. Ayan. Ayan. Teka muna. Ito. So, ito guys, ang Commission on Filipinos Overseas. Yeah? So, para ma-monitor yata, ano ba ang kadahilanan nitong, papalakihin natin, ha? Para nakikita ninyo. Ayan. So, actually, ang intindi ko dito ay para sa anti-trafficking, human trafficking. Kasi maraming mga Pilipina or Pilipino na pumupunta sa ibang bansa, tapos pagdating dun sa ibang bansa ay nagagamit sila sa mga mga sindikato. Yeah, katulad nung sa Myanmar, yung ginagawa silang mga pogo, online mangbubudol sa kapwa, di ba? Nilalatigo sila kapag hindi sila nag-perform. Yeah? So yan para para hindi ninyo, para yung government ng Pilipinas ay malaman kung saan kayo nagpunta. Importante na mag-register yung mga first-time Filipinos going abroad. Bago kayo makakuha ng inyong e-travel, kayo po ay dapat kumuha ng certification ng Commissions on Filipinos Overseas. Ito yung PDOS, yung pre-departure. Di ba? Nung araw, ganun yun pre-departure, yung PDOS. Alright? So, e-travel. So, titignan natin, babasahin natin yung nandito, ha? So, kailangan dito ay mayroon kayong confirmation na kayo ay may appointment na. So, paano nyo makukuha yung appointment dito sa baba? I-click nyo ito, pupunta kayo doon sa appointment. Alright? Titignan natin. So, mag-agree tayo dyan. Ayan, pati mapa, nilagay na rin nila. So, i-fill up ninyo ito para magagawa kayo ng appointment and then i-submit ninyo sa kanila. Ang lalabas niyan ay digital copy ng inyong confirmation of appointment. Hindi pa yung certificate, ha? Confirmation lang na may appointment kayo doon sa commission. Para yan doon sa guidance counseling program. Lahat po dapat yung mga lalabas ng Pilipinas for the first time, lahat kayo dapat ay gumawa para alam ninyo kung ano ang mangyayari doon sa labas ng bansa. Di ba? Hindi yung wala lang tapos pupunta kayo, hindi nyo alam, mamaya nabudol na pala kayo. Alright? Magiging slave kayo doon sa ibang bansa. Nobody knows. Di ba? So, iniiwasan siguro ng gobyerno na magkakaroon ng mga issues kamukha nung yung iba, nagdadala ng droga, hindi nila alam, di ba? So, parang yung mga cases sa Singapore, or sa Indonesia, di ba? Muntik pang maputulan ng ulo yon. Alright? So, ganun yun para maiwasan yung mga problema. So, ayan yung mga requirements. Makikita ninyo, original valid passport at saka yung visa. Kung saan kayo pupunta, dapat may visa na kayo. Tapos kung kayo may asawa ng mga foreigner, yung mga petitioners passport, yung mga passport nila. Tapos yung Philippine Statistics Authority, yung marriage certificate kung kayo ay may partner ng mga foreigner. 'Di ba? So ito naman yung papers kung galing sa overseas kayo nagpakasal, mga importante din yon. Alright, so lahat yan, i-secure ninyo and then makakapunta na kayo doon sa e-travel. So saan naman yung e-travel? Ayan, pindutin natin to. Ito naman yung pindutan tuloy. Ito naman yung e-travel, libre po ang e-travel. So pagka yung first time, yung hindi first time, diretso na kayo sa e-travel. Alright? Foreigner, dapat pwede. Foreign passport, dapat malaman nyo rin po ito. Okay. So ito, mag-login kayo. Kung wala pa kayong account, mag-login. Kung meron na kayong account or mag-create kayo ng account. Kung meron na kayong account, diretso na kayo sa login. So doon sa login, tuloy-tuloy na yan. Hindi ka naman na Ang mga requirements lang doon sa pag nag-login ka, kailangan
i-tick mo yung mga boxes tulad ng meron tayong mga customs declaration dyan na may mga tanong dyan. Meron ka bang 100 or 10,000 US dollars na dala-dala? Bawal yun. Hindi yun pwede. Dapat less than 10,000. Mga 9,999. Ganyan ang inyong mga dadalhin. Alright? Dapat less than 10. Wish mo lang. Wish mo lang. Alright? And then, so, yan ang ating i-travel. Di ba? Alright. So alam nyo na yan. Dire-diretso lang naman yan. Wala namang problema yan. Basta yun lang mga updates natin. Okay? So, especially dun sa yung pagkuha ng certification. Okay? So, yung mga first time pupunta sa abroad, papaalalahanan ko lagi yan. Okay. So, that's it guys. So, ang ating kailangan mentally prepared. So, I hope you will learn something in this video. Okay? Especially yung tatlong sinabi ko, mentally prepared kayo dapat. Dapat nakaplano kayo ahead of time. Diyos me. Yung iba walang plano-plano. Biyahe. Alright? And then, mag-travel light. Okay? And then, register ninyo yung e-travel 72 hours prior to your arrival to the Philippines. Alright? So guys, if you like this video, hit the like button para naman ganahan si Pinoy Aussie. If you are not a subscriber, please subscribe. So, yan lang naman ang bayad namin. Mag-subscribe, libre naman, hoy. Libre naman, mag-subscribe kayo para ma-notify kayo sa mga related video na ipapublish natin. Alright? So, ayan guys. So, enjoy sa inyong holiday. Kung pupunta kayo sa holiday, hopefully, huwag niyong kalibutan mag-subscribe. Thank you very much. Kahit wala nang pasalubong, mag-subscribe na lang. Thank you. See you later.